Hello? Hello? Sorry sa storbo. Masamang pakiramdam ko. Bakit? Anong problema? Nagblanko ang paningin ko. Tapos, bigla akong di nakakita. Nahihilo talaga ako. Gaano katagal yun? Mga 3 to 5 seconds. Nasaan ka ngayon? Nasa Shisha Hotel. Malapit lang yun. Tawag kang ambulansya. Ihahatid ka nila sa ospital namin. Papunta na ako. Sige, tapos... Hello? Hello? Ano na? Hello? Ano nangyari? Mabuti papuntahan ko na. Teka lang. Yung shirt mo. Hinimatay siya dahil sa sinus bradycardia at arrest. Buti na isugod mo siya kagad. Sa ngayon, stable na ang kondisyon niya. Hindi mo na siya aatakihin pa uli. Kapag nagising siya, mahihilo tsaka mapapagod ba siya uli? Gaya ng normal. Walang major discomfort. Dahil nahihimatay siya, dapat na ba tayo magkabit ng pacemaker? I-monitor muna. Saka ng surgery. Dr. Su? Kaya lang sa paglalagay ng pacemaker, dapat nasa right ventricle yung guide wires. Nagka-valve surgery na siya eh. Pwede pa ba yung standard procedure? Oo. Sa guide wire implantation, i-reroute natin sa coronary sinus sa left ventricular epicardium na mas komplikado kaysa sa right ventricle placement. Kung ganun pala, magiging mahirap yung pagpaplano at ang operation. Ganun na nga. Kaya dapat maging metikuloso ang pre-operative preparations, ha? Kukumpirmahin ko lang Balita ako nang galing daw mula sa hotel si Dr. Wang kasama ng first love niya na nakasuot lang ng bathrobe. Totoo yun. At si Dr. Wang, inaasikaso siya ng gusto ngayon. Ay, naku. Nai-imagine ko na yung corning expression niya sa mga oras na to. Dr. Wang, paano mo nagawang bagay na yun? Matapos lahat ng taus-pusong payong binigay ko. Nawalan siya ng malay habang kausap ko siya sa cellphone, kaya naman sinundo ko siya dun sa hotel. Ano? Nagtatawagan pa kayo kahit magkasama naman kayo dun sa hotel? Marunong ka talaga mag-enjoy, Dr. Liu, Oh, Officer Man. yung boyfriend ko, ano pala, nasa na pala si Wang Yangming? Nandun daw siya sa... Hindi niya binanggit sa'yo kung nasan siya? Ayoko siyang abalahin. May dala akong pagkain. May surgery daw siya sa second floor eh. Dito ka lang, bababa na yun. Okay lang, hihintayin ko na lang. Salamat. Nandito si Zhao Yang. Paakit na siya dyan ngayon. Sabi ko may surgery ka, bumaba ka na. Excuse me. Dr. Liu, tapos na ba kayo sa surgery niyo? Nasaan si Wang Yangming? Kasama si Liu Fei nagpa-CT scan. Kasama niya si Dr. Liu? Oo. Patapos na sila. Alis na ako
umalis ka na kaagad dyan sa ward. Nasa elevator na yung girlfriend mo. Kapag nakita ka niya na nasa tabi ng kama ng ex-girlfriend mo dyan sa ward, papatayin ka niya. Oh, ano binili mong pagkain? Binili ko to para sa kanya. Ikaw talaga. Ay, naku, kabataan talaga ngayon. Ito na. Hello, nurse. Nakita mo ba kung nasa si Dr. Wang Yangming? Officer Mang. Oh, bakit? Officer Mang. Dr. Su, alam niyo ba kung nasa si Wang Yangming? Sa taas. Consultation sa cardiovascular department. May dinala ka para sa kanya? Ako na magbibigay. Ako na. Hihintayin ko siya. Kasi, para yun sa critically ill na pasyente. Baka matagalan pa yung consultation niya. Officer? Sure kayo nandun siya? Oo, kasi galing ako sa taas eh. Dr. Su! Oh! Kailangan ng check-up ni Bed 58. Iwan mo na lang sa nurse station. Balikan ko. Excuse me. Nanggaling ba dito si Wang Yangming? Sino kayo? Ako ang girlfriend niya. Hello. Parang nakita ko na pictures mo dun sa post just sa moments. Magkakilala kayo? High school classmates kami. Hinimatay ako. Dito niya ako dinala. Hello? Ano na? Hello? Ano nangyari? Mabuti papuntahan ko. Teka lang! Yung shirt mo! Close ba kayong dalawa? Mali ka ng akala. Walang meron sa amin. O baka naman, higit pa sa meron? Nung panahong high school kasi kami, close talaga kaming dalawa. Hanggang sa nagkasakit ang lola niya noon. Nabanggit nga niya na malaking dagok ang pagkamatay ng lola niya. Akala ko, nangyari yun after high school. Hindi mo alam kung bakit siya nagdoktor, ganun ba? Wang Yangming! Ha? Bilisan mo, late na tayo sa klase. Self-study lang yun. Nagmamadali ka dyan. Hindi pa rin umaalis si Lou. Baka nakatayo na yun sa pinto ng classroom at nag-check ng attendance. Talaga? Malamang. Eh di bilisan na natin tumakbo. Teka! Bagalan mo lang! Si Lola! Si Lola? Oh. Gumawa ko ng baka, tinimplahan ko to. Kunin mo yan. Hindi ko pa nga po ubos yung huling binigay niyo, Lola eh. Kumain ka pa ng marami, ha? Hindi masustansya yung mga pagkain sa kantin. Ilang araw pa lang, pero tignan mo nga yan. Namayat ka ulit. Kainin mo yan, ha? Sige po, Lola. Kakainin ko po.
May klase pa po kami. Alis na po kami, Lola. O siya, sige. Bye-bye! Bye, Lola. Ay, teka, sandali lang. Meron ding paborito mong white rabbit creamy candy dyan, ha? Opo, nakuha ko na po, Lola. Bye-bye! Bye, Lola. Kainin mo yung baka, ha? 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 Ah! Ah! Oh! Lola! Lola! Doktor! Doktor! Ibaba mo muna si Lola, saka ka tumawag ng doktor. Okay, sige. Yan. Alalayan mo. Doktor! May doktor ba rito? Tao po! Lola? Yangming! Si Lola! 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 Ayos na ba yun, Lola? Lola! Doktor! May doktor ba dyan? Doktor! Okay na ang lahat. Wala na daw siya sa panganib, sabi ng doktor. Gusto kong maging doktor balang araw. Mananatili ako sa tabi niya para may makatulong sa kanya kapag nanganib siya. Mula nun, naging parang ibang tao na talaga siya. Hindi na siya nakipagkita at araw-gabi siyang nag-aral. Pag napagod, matutulog lang siya sa study room. Gusto daw niya makapasok sa medical school. Sobrang saya siguro ng lola niya nang malaman na doktor na siya. Si Lola... hindi na naabutan ng araw na yun. Nung panahong yun, nasa postgraduate studies siya. Kami-kami lang ang dumalaw kay Lola. Sa tindi ng sakit niya, hindi niya magawang humiga. Kaya lang niyang sumandal sa kama habang naghahabol ng hininga. Kahit gaano namin siya pilitin, ayaw niyang ipasabi kay Yangming. Makakaapekto daw sa pag-aaral niya. Sa bandang huli, di nakita ni Yangming ang lola niya sa huling sandali. Kaya naman pala, nagmamadali siyang tumakbo kapag nakakita siya ng pasyente. Baka subconsciously, paraan niya yun ng pagsisisi. Tanda ko pa yung mga pangungusap na sinulat niya sa class essay dati. Sabi niya, gusto kong maging doktor. Na tumakbo sa akin nung araw na yun. Maging taong kayang tumayo sa harap ng kamatayan. At panitilihing buhay ang mga mahal sa buhay na mga walang magawa. Sa paglipas ng taon, minsan napapaisip ako, anong klase kayang magiging girlfriend niya? Nang makita kita ngayon, na-realize ko, ikaw nga ang gugustuhin niya. Salamat sa pagkukwento sa akin. Huwag ka mag-alala. Hanggat siya ang doktor mo, siguradong pagagalingin ka niya. Nasaan ang pasaway na yun? Ay, ano ka ba? Ba't di ka sumasagot sa mga tawag? Naka-silent ang phone ko eh. Ba't nandito ka pa? Ano bakit?
Nandito si Mang Jiaoyang. Nasaan siya? Nandun sa Nasa second first floor floor hallway. Lahat kayo nakita siya? Tinext kita, di ba? Sabi ko may surgery ka. Nakasilent kasi. Sabi ko, kasama ka niya magpapa-CT scan. Magkasama. Ay, kayong dalawa. Dr. Su, Ha? di ka nag-imbento, di ba? Ang sabi ko sa kanya, nasa taas ka. Pinapahamak niyo ako lahat eh. Sinisisi mo pa kami? Mas okay na yun kesa mahuli ka niya sa tabi ng ex mo, Oo no? nga. Gusto ko bang magsinungaling? Nagtatanong na siya sa mga nurse. Kapag nalaman niya na pareho kayong nanggaling sa hotel nun, yari ka na. Hello? Sige, papunta na ako dyan. Halika na. I-check na natin yung mga pasyente, ha? Alam mo kasi, ang totoo niya nun. Hoy! Nakita niyo yung happy ending nilang dalawa? Tingnan mong multi-lead ECG ni Shiyu, Mang. Bakit? Uy. Mukhang hindi maganda. Abnormal ang result? Huwag salinan. Observe lang. Opo. Latest blood gas result to? Okay ang sugar niya. Sige, hayaan mo lang. Master, nag-summarize ako ng key points para sa catheter insertion. Pakitingnan naman to. Tuturuan kita ng aktual. Actual? Sa operating room? Ano ibig niyo sabihin? Doon sa surgery ni Shiyu Mang. Magandang balita yan. Nung ko pa gustong ganyang surgery. Master, hindi yan joke, di ba? Ganun ba ako kabagot? Matagal mo to pinaghandaan. Pumasa ka na rin sa qualifying exam. Theoretically, pwede ka na mag-independent surgery. Pumasa ako sa exam. Nakita niyo na? Obvious ba? Narinig mo ba? Narinig mo ba yun? Narinig ko. Sabihin mo ulit! Sabi ko, theoretically. Malayo ka pa para mag-opera ng ikaw lang. Sa operating room, gagawin mo, ipapagawa ako. Susundin lang kita, Master. Di ba kasi ako nakapaglagay ng guide wire? Ay, Louie, patahimikin mo nga yung estudyante mo. Aga-agang ingay. Pasensya na po, Dr. Su. Masaya lang ako ngayon kasi nakapasa ako sa exam. Tapos baka makapag-opera pa ako ng mag-isa. Para akong ikakasal at magse-celebrate ng New Year. Ano kaya kung ilibre ko kayong lahat ng lunch ngayong araw? Salamat na lang, Dr. Wang. Kaso marami tayong surgeries ngayon eh. Walang oras kumain sa labas. Buti pa, order na lang tayo ng tomahawk steak. May take-out ba ng tomahawk steak? Ano ka ba? Kung gusto mo ng beef, dahil busy kayong lahat, edi yung pagkain convenient na lang. Beef burgers, beef sandwiches, o kaya beef hor fun na lang. Alam mo, kung gusto mo ng mura, may masarap na Japanese resto ang tawag Sushi Ryu. Nasa 1K yung basic set meal nila. 1,000 para sa Fairness, apat? masarap ang Magkano Japan. sa tiyan ang Isang tao Japanese lang, food? uy, Masama. hindi Bilhin yun, na, hindi malinis yun. na pagkain pa. Master, anong gusto mong luto? Japanese food, di ba? Hindi nga. Seryoso ako. Medium rare. Anong luto gusto nyo? Gusto ko din Japanese food. Tama na nga. Ang tren na ito ay paparating na sa Angeles Station. Maghanda na sa pagbaba ng tren ang
Paano ko ba malalaman kung talagang tama ang pagkakalagay ko ng guide wire dun sa may right atrial appendage? Sabi ni Dr. Su, kapag nakita mo yung guide wire na nagsiswing sabay ng paggalaw ng puso, yun daw ang tamang posisyon. Paano ko malalaman kung yung guide wire narating na yung gitna ng atrium? Ano, paano ko Iyan mo naman... na nga ako, pwede ba? Maghapon ako nag-opera, baka naman pwede ako magpahinga. Sige, pahinga ka na. Alam mo, nung World War II, si Churchill, nagpahinga din habang bumabiyahe siya. Tulog na. Gigisingin kita pagdating. Hindi na lang ako matutulog. Bakit ba napaka-excited mo dyan, ha? May feelings ka pa ba kay Shiyu, Mang? Ilang beses ko nang sinabi, high school classmates kami, magkaibigan lang kami. Classmate. Nag-refer din ako ng ospital sa classmates ko. Pero yung classmate na yan, parang special sa'yo eh. Matagal kaming di nagkita. At nang nagkita, biglang bumalik yung memories namin nung high school. Kaso medyo komplikado ang muli namin pagkikita ngayon. Bakit naman? Nagkalayo kasi yung loob namin. Dahil papasok na ako sa medical school. Kaya naman di kami nakapagpaalam sa isa't isa. Nung magkita kami ngayon, may sakit na siya. Tapos sakit na kaya kong gamutin. At dahil kakapasa ko lang sa exam, pakiramdam ko binibigyan ako ng Diyos ng pagkakataon na magpaalam na maayos sa kanya. Dito sa surgery na to. Akalain mo ang padalos-dalos nag-aayaw mo ay may mahinang side din pala. Nakaka-touch naman. Enjoyin mo yung feeling. Station ko na. Station ko na din. Alam kong nakasulat sa mga libro, kaso ilang linya lang yun. Kung hindi ko maintindihan, hindi ko magagawa. Dapat may mental image ka. I-visualize mo kung paano mag-opera sina Dr. Su at Dr. Lu. I-consider mo rin yung nasa screen. Nakuha ko. Dito na yung way ko. Sige na. Dito rin ako. Alam mo, di mo pa ako diretsahin eh. Ano, gusto mo ba makikain? Kung umasta ka, parang matigas ang puso, pero maalalahanin naman. Ano ulit? Kunwari ka pa dyan na wala kang paki sa akin. Sige na, tama na ang acting. Palalampasin ko yan ngayon. Kapag inamin mo na meron kang paki sa akin, isasama kita sa bahay para makitang niluluto ni ate. Makikain ka sa amin. Kunwari ka pa eh. Sobra na tong biro mo, ha? Alam mo, mahigpit ang security sa lugar na to. May CCTV cameras dyan sa bawat unit. Ingat ka sa mga gwardya, baka huliin ka for trespassing. Yufe, tama na! Bye. Teka, ano to, ha? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ito ang unit ko. Nakaupa ko lang. Kailan mo inupahan? Nung nakaraang araw lang. Ba't hindi ko alam? Busy ka kasi kay Mang Jiao Yang at Shiyu Mang. Kaya paano mo malalaman? Ayos ah. Lawak ng bahay mo ah. Ang kusina mo. Sobrang liwanag ah. May magkahiwalay na dry and wet bathroom ka pa? Uy! Sakto yung bintana mo para tanaw yung balcony namin dun oh. Wow, high-tech automatic. May hiwalay na banyo pa. Nakita mo na lahat. Uwi na, magpapahinga na ako. Grabe, pati ref mo punong-puno ng laman ah. Lumaki ako sa malaking family store. Nung nag-dorm ako sa school, ganun pa rin. Tambay sa tropa araw-araw. Maganda naman yung bahay ni ate. Kaso iksi ng kama at walang tropa. Sakto to ah. Ay, makakatambay na ako sa tropa. Sino nagsabing pwede kang tumambay? Yung sofa mo, malaki tsaka malawak. Pati yung ref mo, lawak din. Uy, tanaw ko rin yung balcony namin sa bintana mo ah. Pati itong upuan mo, sakto sa akin oh. Dito na ako upo mula ngayon ah. Teka, paano kaya kung
magbayad ako ng 1% sa upa mo, ha? Hindi ako pumayag na dito ka rin tumira. Sabi na, di ka papayag eh. Di na ako uupa, tropa naman kita eh. Feel at home na lang. Pagod ka, di ba? Pahinga ka na muna. Uti pa tayo mamaya. Mangarap ka. Uy! Tingnan mo yung left side. Nag-lift nga. Hindi ko naman ibibigay yan sa'yo kung hindi yan effective. Ngayong may free time ka na, nag-improve na rin pati ang quality of life mo, ah. Malapit ka na matapos dyan, di ba? Oo. Historic moment to. Ang galing mo, ah. Tinatapos mo mag-isa. Ayaw mo siya hintayin? Kung hindi ko siya hinintay, tapos ko na yan. Busy pa rin siya. To be exact, mas busy siya ngayon. Uy, nakapasa siya sa isa pang qualifying exam. Nasa excited face pa siya. Tuwing nakikita niya ako, gusto niya akong hilahin sa operating room para operahan. Pero attracted ka naman sa kabaliwan niyo. Yun na nga mismo ang problema eh. Narealize ko na maliban pagkasama ko siya, hindi na ako na-excite pa sa ibang mga bagay. Sa isang araw ng 24 hours, totoong masaya lang ako sa 10 o 20 minutes na kasama ko siya. Yung natitirang oras parang ang boring na. At alam ko na nung una ko siyang makilala, sure akong siyang type ko. Gusto ko mahulog siya sa akin mula ulo hanggang paa. Pero ako naman yung na-fall sa kanya. Ulit, ire-record ko. Ano ba? Akalain mo, ah. Sino nga ulit nagbataas at nagsabi na in love ka lang na walang sense of self? Sino nga ba? Ay naku, ano bang malay ko Sabihin mo, kapag ba nagpatuloy ito, hindi na niya ako mamahalin? Mima, nag-perform ba siya ng heart surgery sa'yo para palitan ang puso mo, ha? Paano ka naging ganyan, Mi? Pa-check nga. Ay, ewan ko. Feeling ko wala rin ako sa sarili ko. Uy, ano yan, ha? Sinayhetsi at huy, May. Sasabihan ko lang. In love ka talaga at wala ka ng pag-asa. Hindi na kailangan yan. Mga Mima, may bonggang chika ako sa inyo! Aray ko, ang sakit ng puso ko. Wag mo na nga akong asirin, naiirita na nga ako sa sarili ko eh. Once in a century event ito, napakagaling. Hindi ko na kaya, hindi pwedeng magpatuloy ito. Kailangan kong kausapin ng superior ko. Naka-recover naman na ang katawan ko. Pwede na akong bumalik sa trabaho. Mama, ano na? Tapos na po kayo? Malapit na. Sobrang tagal na, hindi mo pa rin tapos gawin yan. Mama! Hami, natatandaan mo yung picture book na binasa ni Mama sa'yo? Alin po doon, Mama? Yung may matandang monghe na nagpatanim sa 3 batang monghe ng lotus flowers, kina Ben, Jing, at Anne. Sino nagtanim ng tama? Si Ann po. Bakit siya? Kasi natuto pong maghintay si Ann. Kaya maghihintay din po ako. Pagkakuha sa buto, ako ang unang magpapatubo. Sabi ni Ben, paano ko mapapatubo? Sabi ni Jing, meron na akong buto. Nilagay ni Ann ang buto sa maliit na katsyang supot at sinabit sa dibdib niya. Hello, Wang Yangming? Di ako kakain dyan. Punta kang balcony. Bilis. Sa balcony? Ba't mo ako pinapapunta? Tumingin ka 45 degrees sa kaliwa. Diretso tingin. Tingala ka. May makikita kang 2 gwapong kumakain ng pizza. Teka, hindi ko suot yung salamin ko eh. Nakita na kita. Nakaninong bahay ka, ha? Sandali lang. Oh, tinatanong ni ate kung nakaninong bahay ako. Wangwan, sa inupahan kong unit. Ikaw ba yan, Yufei? Ay, nakakagulat. Ano ginagawa mo dyan? Anong coincidence to?
to, ha? Hindi na lang kayo basta magkatrabaho, magkapit-bahay pa. Ah, mahaba ba yung kama mo dyan? May extra space ka ba dyan, ha? Kung maiksi ang kama mo, hindi siya kasya doon. Masyado ko ng feeling close sa kanya, ha? Pero namang masama, kilala kita, no? Mula pa nun, mahilig ka na makitulog sa bahay ng friends mo. Si Tita Faye! Si Tita Faye! Hoy! Kausapin mo. Hello po, Tito Faye. Gusto ko pong pumunta sa bahay niyo. Mama, pwede din ba ako pumunta sa bahay ni Tito Faye? Kapag pumunta ka sa bahay niya, malulungkot dito si Mama kasi ako lang mag-isa. Eh, di pareho po tayo. Magbabay ka na. Bye-bye! Feed the electrodes. Rotate the guide wire. Kailangan ko talaga ng hands-on practice. Di nakakatulong pag iniisip lang. Steady lang. Umorder ka? Hindi Bigla tuloy ako nagutom. Uy, Wangwan! Pasok ka tuloy. Oh, ate! Nahanap ko yung tamang unit, ah. May eksang sinalas ka, pahiram. Isa lang eh. Wag na nga lang. Sa'yo yan, eh. Sige, maupo ka. Hindi, wag na. Dinalhan kitang pagkain. Yun! Beef jerky! Paano mo nalaman nagugutom kami, ha? Siyempre, gutom kayo. Anong oras na kaya? Pag gutom, ibig sabihin, nag-effort ka talaga ng gusto sa work. Kailangan ng pagkain ng mental work para magkaroon kayong energy. Sarap talaga na may ate. Hindi sumama sa'yo si Ami? Nako, tulog na siya. Hindi ako makakapunta dito kung gising pa siya. Oh, ano pa yung dala mo? Yung towel mo, Oh, pajamas, teka. toothpaste, toothbrush, dinala ko na lahat. Balik mo lahat yan dyan. Alam mo, ginagamit na palusot ni ate tong beef jerky para tuluyan akong paalisin sa bahay niya eh. Di mo ako masisisi, Liu Fei. Si ate na nagdala ng lahat ng to. Kapag di ako nagstay dito ng 1 linggo, masasayang yung effort niya. Di ba? Parang ang dry ng beef jerky. Hindi Bakit ang dry sa akin? Oo na. Alam ko nang gusto mo. May pagkain ka ba dito? Parang instant noodles lang eh. Masarap din ang instant noodles, di ba? Ako na kukuha. Nasaan yung noodles? Salamat sa inyo, ha? Ay, isa na lang pala. Kahit basic food na instant noodles, isa na lang ang meron ka dito? Masyado ka naman nagtitipid sa buhay mo niyan, ha? May kaldero ka? Hindi kasi ako nagluluto dito eh. Ito lang ang meron. Mabuti na to kaysa sa walang magamit. Akala ko bahay to. Yun pala survival training camp. Buti hindi na tayo gagawa ng apoy. May itlog ka ba dyan? Kung wala, okay lang. Kahit gulay na lang. Titingnan ko lang. Parang wala ka kahit ano. Paano kung wala kami, ha? Itlog lang. Walang mga gulay eh. Kumuha ka ng dalawa. Wang Yangming! Bakit? Pakiabot nga yung maliliit na kamatis. Kung kaya kumuha. Batihin mo. Hindi ka ba marunong? Marunong ako. Pakiabot mo nga rin sa akin yung lalagyan. Sabihin mo kaya na isang bagsakan. Pati ba naman pag-uutos sa'yo? Effort din? Pwede rin yan. Bakit naman hindi pwede? Sa bawat mahirap na sitwasyon, palaging may di mabilang na solusyon. Di ba? Noodles na may itlog at maliit na kamatis. Ang cute ito, ha? Oo. Parang mas masarap sa malalaking kamatis yan. Bakit mo pala naisip umupa ng bahay sa lugar na to? Nakakita ako ng agent at nagkataong meron dito. Malapit na sa station at sa ospital. Malamang na-excite ng sobra si Wang Yangming. Di ba? Wang Yangming, may mga kasama sobrang ka na saya ko. ngayon. Mula pa nung college siya, sa akin na nakatira ang kapatid ko. Ate, wag mo nga ako i-chismis. Gutom na ako. Bilisan mo na dyan. Wala kang ginawa kundi dumaldal. O, heto. Salahin mo yan. Punasan mo na yung Ano lamesa. pang lilinisin? Malinis na. Liu Fei, ilalagay ko yung mga gamit ko sa banyo mo na may wet and dry area, ha? Sige lang. Ay, nako. Ang ingay niya talaga. Nakakarindi kung minsan. Pero ito ang ideal na tahanan para sa akin.
Okay lang. Kung hindi mo siya matagalan, ipaubaya mo na lang siya sa akin. Talaga? Oo. Ginagawan mo ko ng malaking pabor. Total stable ng relasyon nila ni Mang Jiaoyang. Pwede na siya magsimula ng sariling pamilya. Kaya, bago siya umalis sa poder ko, pwede dito muna siya? Sige ba? Okay, usapan yan, ha? Oo. Ikaw nang bahala sa kanya, ha? Sige, akin na yung itlog. Hapunan na! Ay! Ate, alam mo ba? Kapag tumayo ka sa harap, kusang bumubukas yung toilet. Hindi mo ba alam yung smart toilets? Hoy, makinig ka. Hindi siya marunong magpati ng itlog. Hindi nga. Ibalik mo na muna siya. Opo, Dr. Wang. Bakit nandito ka? Kakatapos ko lang pabalikan yung pasyente. Ikaw? Lumabas lang para magpahangin. Nagkataon na may nagbabasketball pala. Naalala ko yung nakaraan. Natrauma ka ba nun sa akin? Naalala ko na pagkagaling natin sa basketball game, magtatanggal tayo ng sapatos at isisiksik sa desk. Lalo na pag winter. Grupong papasok sa classroom, sumisigaw yung kulob sa ulo. Tapos magtatanggal ng sapatos sa loob. Ang sama ng amoy. Hindi ko inakala na pagdating ng araw, ooperahan mo ako. Huwag kang mag-alala. Mentor ko mag-oopera sa'yo. Professional siya. Assistant lang niya ako, pero pinagandaan ko rin na mabuti ang surgery. May tiwala ako. Ang isipin lang na ikaw ang mag-oopera sa akin, masaya na ako. Tingin ko, masaya din si Lola. Hanap ako ng deputy director. Maiwan na kita. Ayos lang yan. Magiging okay lahat. Alis ka na. Bye-bye. Mr. Yu? Wang, nung kailangan mo. Wala ka bang magawa, ha? Panindigan mo hanggang dumating siya. Uy, sa'yo ko kaya ito natutunan. Huwag ka nga magturo dyan. Ba't tayo pinatawag? Ewan ko nga rin. Okay. Huwag kang tatayo kundi mamaliitin kita. Hindi Upo lang ako dito. Okay, good. Sige. Tsaka, sabihan ng resuscitation rooms, consulting rooms, wards, at ICU na mag-ready para sa inspection. Okay. Nga pala, yung surgery ni Bed 32, desisyon ng department na i-assign kina Dr. Su at Dr. Liu. Yung kay Shiyumang po ba? May problema? Inassign na po namin yun internally kina Dr. Liu at Dr. Wang. Tama. Kulang pa sa experience si Dr. Wang. At mahirap ang surgery, kaya nagpasya kami na mas mabuting ipaubaya kina Dr. Su at Dr. Liu ang operasyon kay Bed 32. Pero wala po akong experience sa placement of ventricular guide wires. Pero mas marami ka pa ring surgeries kesa kay Dr. Wang. At sa previous clinical orientation mo, marami kang hands-on experience saka training. Mr. Yu,
pinagandaan kong mabuti ang surgery. Gagabayan ako ni mentor kaya wala pong problema. Pagdating sa surgeries, walang guarantee na walang problema porket sinabing wala. Unang surgery mo ito matapos kang makapasa. Kapag may nangyaring mali, makakasama yun sa karir mo bilang doktor sa hinaharap. Naisip mo ba yun, ha? Alam ko pong kaya kong gawin. Mabuti sa kabataan na maging confident. Pero ang confidence, bubuuin sa tagumpay na karanasan, hindi sa bulag na kumpiyansa. Basta, tapos na ang usapan. Gagawin mo ba o hindi? Mr. Yu, classmate po ni Dr. Wang yung pasyente. Gusto niyang makatulong sa Dagdag kanya. rason yan para tanggalin ang emotional factors na makakasagaban. Kung hindi mo kaya, pwede kong ibigay sa ibang doktor. Kung ipapagawa niyo sa iba to, ako na lang, sir. Mabuti. Paano kung humingi tayo ng tulong kay Madam Guan? Okay lang. Trabaho ni Mr. Yu mag-assign ng mga surgery. Final ng desisyon niya. Tanggihan ko na lang kaya. Wag, ano ka ba? Gawin mo ang dapat mong gawin. Akala ko may sasara ko na yung issue ng kabataan ko eh. Pero hindi ata ako pinagbibigyan. Sana magawa kitang i-congratulate sa pagkakaroon ng magandang surgical opportunity. Pero di ko kaya. Di sa pagdadrama ha. Mababa ang blood sugar ko kaya ganito. Buti pa mag-lunch na ako. Dr. Liu, may emergency sa bed 17. Pakitingnan niyo agad. Ano, punta na.